Si drama queen Risa Ontiveros may birada na naman. Nag-video pa. Ito talaga yung hilig niya eh. Mahilig talaga. Alam mo, ito si Risa Ontiveros, mga kotsero. Siya yung female version ni Raffy Tulfo. Promise. Siya yung female version ni Raffy Tulfo. Puro drama, puro koda, wala namang gawa. Anyway. Pag-usapan natin to mga kotsero. Pero bago natin gawin yan, as usual, tayo muna magbibigay pugay sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po ay magpadala sa Pilipinas ng wala pong remittance fees sa pamamagitan po ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang, i-download ng Sendwave app, kuha po kayo ng account, ilagay nyo yung bank account details nyo, at pwede na ay magpadala sa GCash, Cash Pickup, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kung kayo po ay gagamit for the first time, ay pwede nyo pong gamitin din ang promo code ko na Coach Jarrett para magkaroon ng dagdag na $20 na pwede nyo rin ibigay sa inyong mga minamahal sa buhay, mga kotsero. Kaya yan po, mga kotsero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Alright? Here we go. Ito sinabi ni Risa Ontiveros. Drama queen talaga eh. Drama queen talaga. As in, talo mo pa si Lindsay Lohan na Confessions of a Teenage Drama Queen. Ay, nako. Ito sabi, yan game. Daig pa may credit card. Ontiveros slams Sara Duterte's 11-day spending spree of 125 million funds. Okay. Panood natin yung video. May video yan, mga kotsero. Siyempre. Saan ka nakakita ng drama na walang video? So, merong video yan. Panoorin natin, mga kotsero. Game. Anong uri na naman ng magic ang ginamit nila para ubusin ang 125 million pesos sa loob lang ng 11 araw? What? Magic? Drama. Basa muna ng script. Ayan, basa script sa harap. Nasa harap eh. Hindi na lang yan spending spree. Yan ay paglapastangan sa mamamayan. Napakagaspang. 11 milyong piso kada araw. Daig pa ang may patagong credit card sa national budget. Hindi nyo pera yan. Confidential funds. Wait, medyo na-break yung ano niya. Medyo na-break yung drama niya dito. Funds can be validly confidential funds can be national budget. Hindi nyo pera yan. Ayan, medyo na confidential funds can be validly spent only on expenditures supporting surveillance activities of civilian agencies. Yung ating Coast Guard sa West Philippine Sea, araw-araw binabantayan ang sumpong ng China. 17 years pinagkasya ang 117 million pesos na confidential funds. Ang OVP, hindi man lang umabot sa 2 linggo. What can VP Sara show for it? Nag-mass hiring ba ang OVP ng libo-libong informant sa loob ng 11 araw? Nagpatayo ba sila ng daan-daang safe house sa loob lamang ng 11 araw? Babalik tayo sa paulit-ulit na tanong, saan nyo dinala ang pera? Naghihintay ng resibo ang buong Pilipinas. Hindi, kayo lang. Kayo lang. Kayo lang naman nag-iintay ng resibo yung mga gustong ibagsak yung administration. Kayo lang talaga, promise. Anyway, ito, basahin ulit natin. Drama queen talaga yun, no? Sobrang drama. As in, kailangan lahat ng siguro dahil nag-artista siya nung bata siya. Di ba artista daw siya nung bata siya? Ayan. Okay, sabi, anong uri naman ng magic ang ginamit nila para ubusin ang 125 million sa loob ng 11 days? Sabi, hindi na lang yan spending spree, paglapastangan na lang sa mamamayan. Tapos may patagong credit card daw sa national budget, etc. etc. Grabe. Parang sanay na batak sa rally Bagay, akbayan. Alam niyo naman ang akbayan. Saan nang galing yan? As usual dito sa sa pinutok ni Kimbo. Yan. Kasi alam niyo mga kotsero, kaya po kahapon sinabi ko. Ang pangit ng pagkakadepensa ng ng sponsor ng budget na.
Kasi pinasabog niya yung 11 days pero walang salo. Bakit hindi nyo sinalo, Stella Kimbo? Bakit? Bakit walang paliwanag from COA? Kasi si COA yung kahapon sa budget deliberation. Si COA din ang nagsabi sa inyo na ito ay tawag dito, ginastos within 11 days. So bakit coming from you as the sponsor of COA, bakit hindi mo sinabi? Bakit hindi mo sinabi yung justification doon sa 11 days? I'm smelling something fishy. Really, I do. I'm smelling something very, very fishy. Kasi siya yung pwede magsalita Siya yung pwedeng magsabi na, okay, it was spent only in 11 days but it was spent on items that were ... whatever. Siya lang pwedeng gumawa nun. Siya yung budget sponsor. Pero hindi niya ginawa. Ang sinabi lang niya, ako din po ay nagulat. Nagulat po ako kasi hindi po siya ginastos in 19 days. In 11 days po siya ginastos. Ay, nako. That's what you get when you're working with a kakamping. But anyway, walang problema dun. Carry lang yun. Diyan ka masaya, Stella Kimbo. Sige, Gora. Walang problema. Okay. Ikaw magpaliwanag sa constituents mo dyan sa Marikina. Ikaw magpaliwanag sa kanila. But anyway, eto na nga. Ang sinasabi nila dito ni Risa Ontiveros, yung mukhang yan. Diba? Kala mo, diba? Drama talaga yan This is all for show, mga kutsero. This is all for show. Mukhang ganyan. But anyway, ang sinasabi nila, paano daw nagastos ng 11 days? Paano daw nagastos ng 11 days? Di ba sinabi rin sa same hearing neto na sinabi ni Kimbo, sinabi niya dyan, na may liquidation report ng January? So, ibig sabihin, alam ng COA kung saan ginastos. Ibig sabihin, alam ng COA kung saan ginastos. May liquidation report Ibig sabihin, mga kotsero, ganito ho yan. Sa mga hindi po sanay sa liquidation, let's say kayo, hindi pa po kayo nakapagtrabaho sa mga malalaking kumpanya, but I'm sure most of you already know how liquidation works. Sa liquidation po, halimbawa, pinagkatiwalaan ka ng malaking pera ng boss mo. O sabi sa iyo, ito Jared, meron tayong event. Ang budget natin dyan, 1 million pesos. Ikaw na bahala. Basta yung project natin matuloy. Okay. So, meron ako 1 million pesos na hawak. Ano po yung liquidation? Ang liquidation po, mga kotsero, simpleng-simple lang. Sa lahat ng gagastusin ko, meron ako dapat resibo. Receipt. OR. Mas maganda OR. Or yung mga OR na disulat. Yung sinusulat. Yung galing talaga, BIR. Hindi yung galing POS. Mas magandang ganun. Para mas legit. Yan. Document talaga yun. Tapos, lahat yun, ipunin ko siya hanggang sa mangyari yung event. Hanggang sa mangyari yung event, pagkatapos ng event, isusumiti ko ngayon lahat ng ginastos ko sa aking boss. Sabihin ko, boss, ito po lahat ng ginastos ko, nandyan ang resibo na patunay ng aking mga ginastos. Yun po ang liquidation. Okay. Ngayon, nakakaintindihan tayo dyan sa liquidation na yan. Bakit ko po yan binibring up? Kasi po, mga kotsero, sinabi nga rin po kasi ni Stella Kimbo dito sa same hearing na ito na nagkaroon na ng liquidation ng January 2023. Ibig sabihin, nung ginamit ng OVP yung 125 million pesos na yan in 11 days, nagsumite na sila ng kanilang mga resibo, pinagkagastusan, etc. Lahat ng dokumento tungkol dyan sa COA ng January. Imagine, wala pang isang buwan na isumite na. Finlag ba ng COA yung report? Hindi. Wala silang sinabi na, mali ang pagkakagamit nyo neto. Wala, di ba? May nabalitaan ba tayo sa COA report itong nakaraan? Wala. In fact, naka-identify lang doon.
125 million confidential funds. According to COA. So nakakapagtaka mga kakutsero, no? Nakakapagtaka. Or hindi, di pa nakakapagtaka. Nakakatawa na ang mga politiko katulad ni Risa Ontiveros, Franz Castro, Arlene Brosas, at Raul Manuel, etong apat na to, yan yung apat na yan. Risa Ontiveros, Franz Castro, Raul Manuel, tsaka Arlene Brosas. Etong apat na to. Sila yung gigil ng, pati si Coco Pimentel din pala. Coco Pimentel, 5. Sila yung gigil na gigil dyan sa confidential funds na yan. Bakit kaya? Bakit? Simple lang ang sagot dyan. Kasi makikinabang sila sa politika. Propaganda silang inaalagaan eh. Kailangan nilang pakainin yung propaganda na yun. Kailangan nilang gawin yun. Bakit? Well, the most we can only speculate, pero ang speculation ko dyan ay dahil para sa 2028. Kasi si VP Sara is the strongest contender right now for the Philippine for the seat of the president sa 2028. So, chip at the foundations as early as now. Diba? Tibagin mo na unti-unti yung pundasyon. Meron ka pa 5 taon para tibagin yan. O di tibagin nyo na unti-unti. Para pagdating ng 2028, meron kayong laban kahit konti. Pero wait lang. Kasi nakafocus sila dun sa 11 days eh. Ako ang focus ko hindi dun sa 11 days. Ang focus ko is kung legal ba o illegal yung ginamit. Kasi mga kutsero, wala naman nung nakasulat kasi dito sa circular na dates. Kailangan ubusin mo siya within 30 days o 60 days, etc. etc. Tingnan natin. Confidential funds. Tingnan natin. Confidential funds or CF shall be used only for the following confidential expenses. Purchase of necessary information for the formulation, implementation of program activities and projects relevant to national security. Okay. Rental of transport vehicles for confidential activities, incidental expenses, rental supplies, purchase or rental of supplies, etc., etc. Payment of rewards for informers. Uncover, prevent illegal activities that pose clear and present danger to agency or personal property, and others that may be authorized by the GA or other special laws. O, yun. Meron ba date kayo nakikita dyan? Meron ba kayo nakikita dyan na confidential funds shall not be used within the time, within 11 to 15 days? Wala. Meron bang ganyan dyan? Wala, di ba? Wala naman masyado. Oo. Wala eh. Wala. O, tignan natin ito. In no case the CF and IF or CF or IF be used for salaries, wages, overtime, additional compensation were employed. Okay. Representation or consultancy fees, construction or acquisition of buildings or housing structures, etc. etc. Wala namang ganun. So, isabihin, mga kutsero, kung titignan natin to, kasi wala namang ibang legal basis eh. Ito lang yung legal basis mo for confidential funds. Kasi wala naman silang ginagawang batas. Kaya nga mga kutsero, mas maganda kung talagang kung gagawin nilang, kung talagang mahal talaga, kung talagang itong mga sumisita kay VP Sara, they really love the country the way they declare them to be, or they're really the public officials or officers that they claim to be, gumawa na kayo ng batas. Kuha na kayo ng batas tungkol sa confidential and intelligence funds. Bakit hanggang ngayon wala pa rin? Ba't puro kuda lang ang ginagawa nyo? Bakit puro drama lang, Risa Ontiveros? Nasaan yung bill mo tungkol sa confidential funds? Kahit ano lang bill for the regulation and the use of confidential funds. Meron bang ganyan? Wala. Anong ginagawa nyo? Kuda dito, drama dyan. Kuda. Tapos, anong mapapala ng Pilipinas? Wala. Kasi, obvious kasi na ginagamit nyo lang yan for your own benefit. Ginagamit nyo lang yan para sa sarili nyo. Tulad nito, itong ginawa naman ni Edsel Lagman.
At House plenary debates on the Office of the President proposed budget, Albay First District Representative Edsel Lagman said that based on the OVP letter to the Department of Budget and Management, copies of which were sent to him in the middle of discussions, such request is flawed. How? Paano? OP was being questioned about OVP's 125 million CF in 2022. According to Lagman, there's a question as to whether OVP could ask for augmentation, as the original 2022 budget of the agency crafted under former Vice President Lenny Robredo did not provide funds for confidential purposes. Okay. Ito yung sulat na sinasabi niya. Ito yung sulat na sinasabi ni Lagman, ha? Ayan. Humihingi ang OVP ng 403.46 million for various purposes. Yun po sinabi ng OVP. Augmentation of financial assistance or subsidy. Yan, may augmentation daw. Augmentation of special duty allowance for VP SPG. Augmentation ulit. Okay, ito yung isa. Additional 192 co-terminus and contractual positions. Ayan. Diba? So, yan. And then, the confidential funds. Ayan. So, mga kutsero, pag-usapan natin. Yung augmentation po talaga, bawal ho yan. Bawal ho talaga yan. Hindi ho talaga pinapayagan yung augmentation. According to our Constitution at saka sa GAA, hindi ho talaga pinapayagan ng augmentation. Okay. Unless it is coming from savings. Okay? So unless galing ito sa savings ng departamento, and hindi yan pwede, from what I understand, hindi yan pwedeng interagency. So halimbawa, ang augmentation, let's say sa Office of the President, meron silang savings, may natipid silang pera. Pwede lang nila yan i-transfer sa isang ahensya or departamento sa ilalim din ng OP, no, Office of the President. Yun ang pagkakaintindi ko dyan. I could be wrong. But correct me if I'm wrong. So interagency, hindi pwede yun. Okay. Ano ho ba yung nire-request na i-augment? Augmentation of financial assistance and subsidy, augmentation of special duty allowance. Ayun lang. Additional 192 co-terminus. Okay. Yan lang yun, augmentation. Pinayagan ba to? Hindi. Bakit? Kasi magkano lang ang binigay sa OVP? 221 million, if I'm not mistaken. Okay, tingnan natin to. Ito yung sinabi ng DBM. Sabi po ng DBM, the amount of 125 million is the larger part of the total 221 million released to the OVP and sourced from the contingent fund under last year's General Appropriations Act approved by Congress. Okay. So hindi po napagbigyan yung pag-augment ng budget. Hindi po siya napagbigyan. Kasi mga kutsero, kung titignan natin yung augmentation ng budget, di ang lalabas, dapat ay ibibigay kay VP Sara is 403.46 million. Pero hindi naman. Ang ibinigay ay 221.42 million. Yan, number 1. Okay, number 2. Eto, wag natin puntahan to kasi, wag natin puntahan. O, tara, sagot na to ha. Wala yan, hindi pinagbigyan yan. Yan, hindi yan pinagbigyan. Ayan. Okay. Number 2. Ano ngayon yung pinagbigyan? Ito. Pero hindi pa buo. Yung confidential funds. Pero hindi pa buo. Kasi, mga kutsero, sabi po dito sa DBM po nagsabi nito, yung 125 million ay kasama dun sa 221 million na galing sa galing sa contingent funds. So, ibig sabihin, out of the 250 million na hinihingi ng OVP during that time, ang ibinigay lang ay 125 million na confidential funds. O, saan ngayon napunta yan? Yun ang tanong. Saan napunta yan? Ito ay napunta sa Good Governance Program and the Conduct of Official Engagements and Functional Representation in the International and Domestic Events as instructed by the President. Yan. So, dalawa po ang pinagpuntahan yan. Una, yung Good Governance Program.
Okay, una. Yun yung una, good governance program. Ngayon, what is included in that good governance program? Hindi pa po natin alam. Baka, most probably, I'm thinking about good governance, most probably, ito yung related sa national security. Ito, yung good governance na yan yung related sa pagtugis sa mga enemies of the state through NTF-ELCAC. Okay. Through NTF-ELCAC yan. Alright. Ngayon, mga kotsero, it's just a guess, by the way. I'm not saying it as a fact. I'm only speculating right now. Ngayon, ano pa? Kasama dyan yung conduct of official engagements and functional representation in international domestic events. Bakit? Kasi mga kotsero, alam naman po natin si VP Sara, nasa hit list yan ng mga teroristang grupo. Well, isang teroristang grupo, yung CBP-NPA. Gigil na gigil sila dyan kay VP Sara. So, syempre, bago siya pumunta sa kanyang mga official engagements, bago siya pumunta sa kanyang mga representational engagements or meetings, both international and domestic, kailangan mo muna malaman kung merong mga plots laban sa kanya doon sa pupuntahan niya. It's just part of the program. Ganun lang talaga yun. Parang si Presidente, kapag pupunta siya, let's say, sa isang lugar na masukal, kailangan mauna yung kanyang security team. Kailangan yung security team niya ay merong pamamaraan para malaman kung yung mga nagaganap doon sa lugar na yun meron bang mga assassination plot or what have you. It's all but normal. Wala namang masama doon. So, nagtataka ako, what is the purpose? Ano yung purpose ng pag-iingay ni Larissa Ontiveros lalo? Kasi mga kotsero, mukhang mukhang wala talaga silang ebidensya ng corruption. Wala Whatever they're getting now, all of these are circumstantial. And they're not even feeding into each other. Kumbaga. O so what? Kung 11 days, illegal ba na gamitin mo ang budget mo within 11 days? So what? Kung merong sulat na may nakasulat na nag-augmented o i-augment. Okay. Nag-augment ba? Di rin. Kasi galing nga sa contingent funds ng Office of the President yung pera na ginamit. Hindi siya galing sa walang binago, walang inaugment sa OVP. So paano? Wala talaga silang ebidensya. Wala talaga silang ebidensya ng korupsyon, mga kotsero. What they're doing right now, ang ginagawa nitong mga Risa Ontiveros, Franz Castro, Raul Manuel, Edsel Lagman, Arlene Brosas, at Coco Pimentel, yung 6 na yan. Ang ginagawa lang nila, mga kotsero, ay maglagay ng pagdududa sa pag-iisip ng mga tao. Plant a seed of doubt. Parang ginawa nila kay Apo Lakay nung nabubuhay pa siya. Ganun ang ginagawa nila ngayon. Tulad nung panahon ng martial law, anong sinasabi nila? Si Marcos nagpapatay sa mga tao. It's a doubt. It's a seed of doubt. Si Marcos ang nagnakaw ng 10 billion US dollars. Si Marcos yung ganito, si Marcos yung ganyan, si Marcos yung ganyan. They're doing the same playbook. This time, hindi lamang kay PBBM, pati kay VP Sara, ginagawa na nila. Bakit? Kasi kailangan nila magkaroon ng advantage sa 2028. Yun talaga yan, mga kotsero. There's no doubt in my mind na kaya may ganitong klaseng drama ay para sa 2028. Pero mga kotsero, if I'm going to be much more nefarious or mas maano pa yung utak ko, mas evil pa, maghahanap ako ng ebidensya. Ang feeling ko ang ginagawa nila ay maghanap ng ebidensya para sa impeachment. Or, much worse, kumbinsihin ang taong bayan na mag-rally ulit. Parang EDSA. Parang EDSA 2. Parang yung EDSA ni
Apo Lakay at EDSA 2 ni Joseph Estrada. Pero this time, laban kay VP Duterte at kay PBBM. Yan ang gusto, feeling ko yan ang gusto nila mangyari. Kasi mga kutsero ngayon wala silang they don't have the critical mass. Wala silang masa na nauuto. Pero kung unti-untiin mo tanggalin o parang ano lang yan parang patak ng tubig. Habang tumatagal yung patak ng tubig sa bato, unti-untiin niyang bubutasin yun. Ganun lang ang ginagawa nila. Nila Risa Ontiveros, Edsel Lagman, yan. Makabayan Black, Coco Pimentel. Ganun lang ang ginagawa nila mga kutsero. Para sa 2028, meron ng sapat na butas para hindi iboto or kumbisiin ng tao na hindi iboto si VP Sara. Pero good luck. Let's see. Bukas bukas ay ang budget deliberation ng OVP. Tingnan natin kung ano sasagutin. Kung ano isasagot ng OVP sa hearing ng Kamara de Representante tungkol sa kanilang budget. I'm really actually looking forward to it. At sana bukas we will talk about it tomorrow. Okay, so hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito. Please don't forget to like, share, and subscribe. At kayo ay mag-imbita rin kayo ng mga taong like-minded people na magsasubscribe sa atin. Share nyo po ito sa inyong mga social media accounts, and God bless all of you. And I'll see you in our next Coach Jarrett Live. Right, so bye everyone. See you next time. Bye.